Hi, soon to be civil service exam passer. Sa video na to, sasagutin ko ang isa sa mga intriguing question na natatanggap ko each time na may nag-i-inquire sa akin tungkol sa civil service exam reviewer. Ito po yung reviewer na currently binibenta namin. Available pa rin po to sa Naomi C Shop. Make sure na mag-order na kayo as early as now kasi nagkakaubusan nito. So, kadalasan, ang tanong sa akin ay, Miss Naomi, updated version ba yung libro na binibenta mo? Or latest version ba yung soft copy reviewer na binibenta mo? Tapos, kapag sinabi kong, yeah, this is the latest version, this was published back in 2024, tapos sasabihin na, oh no, 2025 na ngayon. Parang iniisip nila, hindi na latest, hindi na siya updated. So, gusto nila ng updated version. So, what if pala ganito yung civil service exam reviewer na meron ka? Itatapon mo na ba to dahil 2019 pa to or 2018, 2017 pa to na-release? Now, sa video na to, sasagutin ko yung tanong na yan. Kaya make sure to stay tuned and watch this video until the end. Umpisahan na po natin. Alright, so disclaimer lang bago ako mag-umpisa, hindi po ako against doon sa mga nagtatanong bago sila mag-purchase. Kung gusto niyo ng updated version, then go for it. Pero here's the reason number one, bakit hindi mo na kailangan ng bagong book para lang pumasa sa civil service exam na kahit ganitong version lang or lumang book lang ay okay nang gamitin as reviewer. Ang number one reason po ay dahil ang mga core concepts sa civil service exam ay hindi nagbabago. Taon-taon, hindi po talaga nagbabago. Let's say, for example, ang concept sa pag-solve ng sa math, 'di ba? Let's say, for example, paano ba i-solve yung ganitong equation? It doesn't change, no? So, kung ano yung formula sa lumang book, ganun pa rin naman yung formula dito sa new book. Same goes with sa English language. Let's say, for example, yung 8 parts of speech, nagbago ba siya throughout the years? Hindi naman nagbago, 'di ba? So, same pa rin naman. So, technically, ang mga concepts na meron dito sa book na to ay available dito sa book na to. Although this one is better than this one kasi nga ito revised version to. Ito naman siya, ito yung original version. But that doesn't mean na hindi na to kasing halaga nito. So equally valuable pa rin naman sila. Parehas pa rin sila makatutulong para pumasa ka sa civil service exam. Or if you want this, dahil wala ka naman nito, then it's completely okay. Pero kung meron ka rin nito, tapos bibili ka pa nito, I feel like it's a waste of money and you don't have to do that. Even if ako mismo nagbibenta ng book, I won't recommend for you to buy a new one just to keep up with the latest version kasi ito is enough na. Number two reason kung bakit worth it pa rin gamitan ng mga older version ng civil service exam reviewer na meron ka dahil mas abot kaya or mas makatitipid ka naman talaga in the long run kasi you don't have to buy a new book just to keep up with the latest version. As I said sa earlier point, mas makakamura ka in a way na meron ka na nito 5 years ago, hindi mo na kailangan bumili ng panibago. So, kung bibili ka kasi ulit ng panibagong version, that's another, let's say, 700 pesos sa'yo, or let's say 1,000 pesos including the shipping fee sa'yo. Kaya, mahal din talaga mag-invest sa mga reviewers. Kaya dapat, make sure na natin na worth it siya, na kahit decades from now mo pa siya pinurchase, worth it pa rin ang bayad mo sa kanya. At hindi mo na kailangan bumili ng paulit-ulit pa kasi nandun naman na sa book na ito na nabili mo yung mga kailangan mo. Again, hindi naman din talaga nagbabago yung concepts, just like na-mention ko na first point. Kasi isipin natin hindi lang naman yung 500 pesos na examination fee yung gagastusin natin dyan, hindi lang naman yung pagbili ng ballpen, kundi pati na rin yung sa reviewer nga, pati na rin, lalo na kung ikaw ay naghahanap ng review center, kasi ang mahal talaga ng mga review centers ngayon. Kaya yun, mas makatitipid ka. And again, even if ako mismo nagbibenta ng libro, I won't let you buy another updated version of a book if meron ka ng older version. And kung ang main purpose mo lang ay dahil iniisip mo na baka kapag bumili ka ng latest version ay nandun din yung mga possible na itatanong sa mismong actual na exam, mali ka sa paraang yan. And minsan nga, paulit-ulit pa yung mga tanong sa civil service exam, 'di ba? Na yung mga tinanong in the past, lumalabas pa rin siya paminsan-minsan. That's according to what I hear Pero, if this is true, then, it's an advantage kapag gumamit ka ng older book kasi perhaps may mga topic na tinuro
dito tapos lalabas din pala siya in the future exams. At yun po ang mga reasons kung bakit worth it pa rin gamitan ng mga older books na nabili natin. It doesn't mean na porke binili mo siya 5 years ago, hindi na siya effective at bibili ka ulit ng panibagong libro. Alam mo, magiging cost efficient pa nga yun on your end kasi you don't need to buy another book just to pass the civil service exam. Yung resources na meron ka, kailangan mo lang talagang i-maximize. And I believe that is enough para pumasa ka sa civil service exam. Kaya kung ikaw ay meron kang lumang libro dyan na nung high school ka pa or kahit yung civil service exam reviewer mismo na nabili mo kahit ilang taon pa ang nakalipas yan, that is still valid. You can still use that. But at the same time, hindi ko naman ini-invalidate yung value na meron sa mga newer version ng libro. So, sana po ay nagkaroon tayo ng linaw at sana sagot na rin ito sa mga madalas na naitatanong sa akin tungkol sa updated or hindi updated yung book na binibenta namin. So, yun lang. Advance congratulations para sa'yo and I'll talk to you next time. Bye!